Salad. Ulam ba o dessert? Isang tula na may kung ilang yugtong tula. Akda na itong inyong abang lingkod. Sinimula noong ika-26 ng Agosto, natapos ang kabuuan nitong ika-23 ng Agosto, kung kailan ito ay binasa para sa munting madla ng mga nilalang na may kanya-kanyang pagkasikat, na dumalo sa balagtasan sa taong 2019 na isinakatuparan ng UPAABC at ginanap sa Konsulado General ng Pilipinas sa lungsod ng Vancouver, lalawigan ng British Columbia, Canada. Paalala, anumang pagkakahawig ng mga karakter na mababanggit ng may akda sa mga taong buhay man o patay ay pawang hindi sinasadya. Kaya kung meron mang nagkakikitang pagkakahawig ang mga karakter sa mga taong buhay man o patay, ay tiyak na kasalanan na ng nakakapansin at nakakapuna. Itong paalala ay inilakip dito bilang simpleng pag-alala kay Ginoong Celso Al Carunungan na siyang may akda ng nobelang pinamagatang Satanas sa Lupa at itinuturing isa sa mga batikang nobelistang Pilipino bago ideklara ni dating Presidenteng Marcos ang martial law sa Pilipinas noong taong 1972. Hinding-hindi nang mamata. Ang matahin ka, hinding-hindi ko gagawin sa iyo yon. Dahil sa pakiwari ko, ikaw may kapansanan at pangkomunidad ng LGBTQ2+ ang iyong kasarian. Kasi ako'y Pilipino. Ako'y hinding-hindi nang mamata. Ng aking inang bayang mahal na mabuting asal, ako'y pinalakip tinuruan. Diskriminasyon sa kahit anong anyo, aking ginamumuhian. Mapusyaw man ang iyong pagiging kayumanggi o sadyang maitim ang ng kapanganakan. Bihasa ka man o Ingles o hindi, wala akong pakialam. Para sa akin kapatid kita, ikay aking kabayan. Ikay ay kapwa kong tao, kaya nararapat kong igalang. Kung ang iyong pananampalataya at ang akin ay magkaiba, igagalang kita at mauunawaan at kahit papaano'y lalong uunawain pa. Kung ikaw ay may punto o malambing tuwing magwiwi ka, di kita pagtatawanan. Iiwasan kung ikaw ay makutya. Kasi ako ay Pilipino na hinding-hindi nang mamata. Hindi big deal sa akin kung gluta ba o cola ang lihim mong pampa. Ganda. Kasi Pinoy ako, likas kong kagandahan ang iyong para sa akin ay sapat na. Iginapang ng mga magulang ko na kapwa ng yubao na ako'y makapag-aral upang pagtanda ko'y magiging makadiyos, makakapwa-tao, mabuti ang asal. Hindi ko papayagang mamayagpag ang diskriminasyong asal. Ang lalamunan nito'y papasakan ko ng malakamaong busal. Ang diskriminasyon sa kaibuturan ng puso't isipan, lagi kong igagapos at pipiliting mabuwal. Ang mga minamatat inaapi, ililigtas sa kanilang pagdurusat, paghihikahos at pagkakatratong hangal. Ang pagmamata mula sa akin, hindi mo mararanasan kung mukha kang artista lalo na. Kasi ako'y Pilipino na hindi nang mamata. Ang magkaroon ka ng mga kinikimkim at huhugutin laban sa akin, di kita bibigyan ng dahilan. Ang manatiling mabuti ang ating turingan. Lagi kong paninindigan, ipaglalaban ko at pagsisikapan. Isusulong ko pa ito kung kinakailangan ng patayan. Ngunit inaamin ko na ang mumunting alaala ng mga sumusunod na pangyayari na halos araw-araw ay nagaganap sa pagitan nating mga magkabayan na kunwari maayos ang samahan at sa bawat isa'y may paggalang, ngunit yun pala'y pakitang tao lang ang pagkakaunawaang turingan. Tunay na nagpapasama sa aking kalooban. Kasi nga tayong mga Pilipino ay hindi dapat nagmamatahan. Una sa lahat,
Panay naman tayong edukado at sibilisado at nang gininto ang aral at mabubuting asal ay naturuan. Ang mga mumunting alaalang kasunod kong isasalaysay sa kalooban ko'y nananatiling buhay na buhay. Matinding lungkot ang idinudulot, araw-gabi damdamin ko'y kinukurot. Isipan kong tahimik sa pilitang nilalapirot. Minsan sa isang pagtitipon, ito po ang nangyari. Pagkatapos kong magtalumpati, sa akin ay may lumapit na kipag-usap tulad ng laging nangyayari at ito ang usapang naganap. DCG Leo, taga saan ka sa atin? Taga Iloilo po ako, ang agarang sagot ko. Ay, taga Iloilo? Na tila bagang may bahid ng pagkamuhi ang puna mo. Dugtong mo na parang di ka nakontento sa sagot ko. Dugay ka na sa Canada, tunto ka mang gihapon. Habang pinipilit na gayahin ang punto ko, hindi daw maayos at kasiya-siya ang buhay at pag-browse ng internet doon sa Iloilo sa inyo, DCG Leo. Maayos at mabilis naman at may pagpamalaking sagot ko. Ngunit mas mabilis ng nangatwiran kung saan ka nang galing. Kasi wala daw Google doon sa inyo. Google lang meron. Wala ring noodles doon. Noodles lang ang meron. At ang uwel sa inyo, 3 liters lang. Parang Vancouver daw ang Iloilo, walang Grab at Uber service. Kaya minsan mahirap mag-commute mula sa tuktok ng bundok at sa Bukana ay tumungo kasi ang pinakataksi doon ay ang mga tricycle lamang na napakaingay at doon sa inyo naglipana. Subalit ito naman ang mariin kong paliwanag. Oo, taga Iloilo nga po ako. Pero Deputy Consul General po ako ng Pilipinas at hindi ng Iloilo. Ngunit maasim na ngiti naman ang sinagot niya. Inabrisyete ko siya kaya yang hinatak tungo sa hapagkainan. Sa may buffet table, ito ang aming naging usapan. Tanong niya sa akin, pagkatapos ng ang mga mata sa mga pagkain na kahain na ay paikutin, DCG Leo, alin kaya ang aking uunahin? Ang sagot ko na may pagkatapos ikutin ang buffet table ng aking pagtanaw, wala naman kasing nakalatag na appetizers at sabaw, kaya iminungkahi ko na lamang sa kanya. Pumuli ka na lamang kung alin sa 5 klase na nakahaing salad na may iba't ibang anyo. Kung alin ang gusto mo, Caesar salad, macaroni o buko. Ngunit pahabol mo pang tanong, ulam ba o dessert ang salad? Kasalanan mo ito, Maylin. Kasi pinilit mo ako magtula dito. Kailan nga ba dapat kainin ito? Kailan nga ba dapat kainin ang ulam o ang salad? Kaya kami nagpatuloy mag-usap at tugon ko, conforme sa salad, yari iba sa gulay o hindi. At depende sa nakagawian o nakasanayan. May mga bansa sa Europa na inuuna ang salad sa main course. Minsan naman ipinahuhuli sa main course. Yung malimit inuuna ang salad na gawa sa iba't ibang gulay na parang iniuulam na. Basta yung hinuhuli ay yung salad na matamis ang pagkakagawa na tinatrato ng dessert. Habang ako'y nagpapaliwanag, ikaw naman nakabungiskis na tinabang na isahan mo ang daigdig at may kasutilang nakangiti. At dagdag mo pa habang patango-tango. Kaya pala kamakailan lang kumain ng salad itong si Inday. Natawag mo ang pansin ko nang banggitin mo si Inday na para bang ibang klase siyang babae na may mas mababang kalidad. Kaya magkakasunod na tanong ko, sinong Inday? Bakit kamakailan lang? At malambing na patuloy mo habang ginagaya ang punto ko. Si Inday ho, ang taga Iloilo na caregiver ng kapitbahay ko. Nang maglanding ho siya dito, tanging dental assistant lang ang kanyang kurso. Nito lang ho siyang nagkumpisang mag-aral ng dentistry para naman masenso. Dentistry, ang pinaka-main course niya. Nang maglanding kasi si Inday dito, caregiving pa lang ang napag-aralan niya.
At itong dentistry pa lang ang pinaka-main course ni Inday sa buong buhay niya. At walang pag-aalilangang pagpatuloy mo. Di ba ang salad ay dapat kainin bago mag-main course? Sabi mo, hindi kita pinansin. Saan na si Inday? Tanong ko. Narunhot, katulong ng matanda at nauugod-ugod na kapitbahay ko. Sagot mo, ang totoo po ay niyan ay opisyal na magkasintahan na kami sa ngayon. Kahapon lang po niya ako sinagot. Ngunit malang kita at patuloy kong tanong. Paano siya makakapag-aral na mabuti kung siya naman pala'y nanunuluyan at ginugulo mo pa siya? Paliwanag mo naman. Sa pilitan na ho ang sabi mo, obligado si Inday na mag-aral sa pagka-dentist. Para mapakinabangan naman siya ng kanyang pagka-dental assistant. Hindi kasi kinikilala sa bansang ito ang kanyang pagkabihasa bilang alalay ng dentista. Dahil yata sa pag-akala na mas malalim ang ugat at mas matibay ang mga bagang ng mga tao sa bansang ito. At ibang klaseng mabababaw ang ugat ng mga bagang lamang ang mga nakasanayang bunutin ni Inday. Pero kapag matapos naman siya ng dentistry at matagumpay nang maipasa ang examen dito, si Inday ay maaari nang maging lisensyadong dentista. At hindi ko naman ho siyang inaabala sa kanyang pag-aaral Ghosting basis lang ho muna kami. As in, pakiramdaman lang ho muna. So nagpatuloy ako. Kung ang salad ay gawa sa gulay, ito ay ulam. Kasi nga naman ang dahon sa salad, gulay naman ang mga yan. Di ba ang gulay ginagawang palamuti sa ulam at sinigang? Ngunit ano ba talaga ang salad? Ulit mo, ulam o dessert? Conforme kung anong klase, nagmamagaling na sagot ko. At di ko naawat na magpatuloy. Gulay ba o pasta ang salad? Kung ang salad ay gulay, pues ito ay ulam. Di ba ang gulay inuulam? Sa totoo lang, inihahalo pa nga sa sinigang. Ikaw naman nangahas at nagtangkang manindigan. Kaya lang, doon po sa amin ang nalimit naming sinasalad ay pasta Hindi yung pasta ni Doktora sa ngipin, kundi yung elbow macarone na hinahaluan ng Freud cocktail. At binabalot sa Nesol cream. May cherries at chunks ng apple pa. At sprinkled with crushed salted peanuts, even as it is sweetened with spike of honey and some sort of syrup pa. Maple yata kaya siya matamis. At sinagurian at tinuturing na dessert. Kung kaya't sa handaan sadyang pinakahuling inihahain, ipinahuhuli din ng mga pangunahing pandagal sa hapagkuhanin, at ipinahuhuli sa pinggan bago kainin. Panghimagas o dessert ng marami kong ituring. Magpalit po muna tayo ng eksena at ako'y matinding gutom ay gumagapan na. Isang tanghali na isang bangkete doon sa probinsya. Dahil itong si Toto, lumakit na buhay sa demokrasya, ay walang pakundangang salad na makaroni ang ginawang topping sa kanin niya. Bika nga ang salad para sa kanya ay ulam. Ganito kasi ang kanyang kinalakhan. Kung baga nakasanayan, takam na takam siyang kumain sa ganitong paraan na ang salad ay kaning malaya niyang naiuulam. Macaroni salad sa gabundok na kanin, inihalo sa parang adobo, mga Mari at Parte. Minsan nga lang sa isang handaan na hindi niya nagawa ito. At hindi siya nakakain ng mabuti kasi daw ang talas sa pagkakatitig sa kanya ng isa sa mga bisitang sikat na VIP na para bang bawat subo niya ay minamanmanan. Na parang hindi pa nakakita sa tanang buhay niya ng isang tao na sa macaroni salad ay takam na takam. Hindi sa oras na napauwi si Toto na nagdadabog pagkat ang tiyan niya'y sa pag-uwi di mapigil ang pagkulog. Kaya tuloy siya hindi daw nabusog kasi nga hindi siya nakapananghalian ng mabuti. Mga Marit Pare, hanggang dito na lamang. Kasi ngayon para na akong nalilito. Kasi tingin ko pati na rin lahat kayo. Ito ang masaya sa ating mga Pilipino. Sa mga simpleng mga tanong, maaari tayong matagalan sa pagtatalo. Ano nga ba ang salad, ulam o dessert? Conforme.
Alin ba ang mas magaling na pamantasan, Teneo o Pio? Halika na, uwi na tayo. Magandang gabi. Bago na yun. Shark side na. Maraming salamat po. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where